Dr. Rizal ang ating pambansang bayani. Pero minsan, tila malayo siya sa ating modernong panahon. Ang tanong ko, ano nga ba ang relevance ni Rizal sa buhay natin ngayon? Paano natin siya may ugnay sa mga pinagdadaanan natin bilang isang individual at bilang bayan? Ngayon, aalamin natin hindi lang ang kanyang kwento, kundi ang mga inspirasyong hatid niya na maaari nating dalhin sa pang-araw-araw nating buhay. Dito, pag-uusapan natin ang uh, ang kanyang mga nagawa bilang pambansang bayani, ang kanyang mga bantog na akda, bakit si Rizal ay isang sikat na bayani, ang kanyang pagkamartir, at ang diwa ni Rizal. So, balikan natin ang katanungan na bakit nga ba si Rizal ang kinikilala nating bayani? Una, dahil nagbigay siya ng inspirasyon sa pagbabago. Si Rizal ay parang influencer ng kanyang panahon. Sa kanyang mga sinulat, ginising niya ang damdamin ng mga Pilipino para ipaglaban ang karapatan at kalayaan. Nagbukas din siya ng kamalayan sa pamamagitan ng kanyang mga nobela katulad ng Noli Me Tangere. Ipinakita niya ang problema ng lipunan tulad ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi pagkakapantay-pantay. Simbolo siya ng mapayapang paraan ng paglaban. Hindi kailangan ng marahas na laban ayon kay Rizal. Ang edukasyon, kaalaman at paninindigan ay sapat para baguhin ang sistema. Minsan, parang si Rizal ay representasyon ng modernong Pilipino na gustong baguhin ang lipunan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa sunod na henerasyon. Si Rizal ay isang writer who was used his words as a weapons. Parang sa panahon ngayon, kung paano ang social media post ay naging paraan ng paglaban para sa tamang impormasyon at katarungan. Narito ang mga bantog na kanyang akda o gawa. Isa dito ang Noli Me Tangere, isang kwento tungkol sa pagmamalupit, injustice at korupsyon. Hanggang ngayon, relatable pa rin siya dahil marami pa rin tayong nakikitang gantong mga issue sa lipunan at sa mga pamilya. Pangalawa, El Filibusterismo. Mas radikal at mas emosyonal ang nobelang ito kumpara sa Noli Me Tangere. Dito tumataligsa ang kawalan ng katarungan. Ang mensahe ng akdang ito ay minsan ang galit at pagkadismaya ay nagsisimula sa mga pagbabago. Pangatlo, ang Mi Ultimo Adios. Isang paalam sa kanyang bayan, pamilya at ideals. Parang love letter ito sa Pilipinas na nagbibigay din ng sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga akda ay nagpapaalala sa atin na may kapangyarihan ng salita para baguhin ang mundo. Madalas natin makita si Rizal bilang isang matalino, seryoso at mataas ang prinsipyo. Pero tao din siya katulad natin. So, bakit nga ba sikat si Rizal? Isa siyang dreamer. Si Rizal ay lumaki sa Calamba, Laguna at mula pa noon gusto niyang mag-aral at matuto para makatulong sa iba. Nag-aral siya sa Madrid, Paris at Heidelberg kung saan niya nalaman na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa mundo. Multi-talented din siya. Manggagamot, manunulat, artist, scientist,
parang isang modern day achiever. May malasakit din siya sa kapwa. Hindi lang siya para sa sarili, bawat gawa o hakbang na kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng nakakarami. So, nakaka-inspire yung kanyang mga gawain. Kumbaga, pinakita niya na hindi mo kailangan maging perpekto para maging makabuluhan sa iyong buhay. Dahil dito, naging sikat siya sa lahat ng larangan at nakita siya ng bawat tao na kanyang tinulungan na siya'y kahanga-hanga. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Rizal sa Bagong Bayan. Para sa marami, ito'y ending ng kanyang kwento. Pero ang totoo, ito ang naging simula ng mas malaking kilusan para sa kalayaan. Ang sakripisyo niya ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga revolusyonaryong tulad ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Ang kanyang kamatayan ay naging paalala na minsan kailangan ng isang tao na magsakripisyo para magising ang nakakarami. Kung iisipin, si Rizal ay parang isang taong nagbigay daan para sa collective na pagkagising sa ating bayan. Hanggang ngayon, buhay pa din ang diwa ni Rizal sa maraming aspeto ng ating buhay. Una dito, ang edukasyon bilang susi sa ating kinabukasan. Para kay Rizal, ang kaalaman ang magkapalaya sa bawat isa o sa atin. Kaya mahalaga pa rin na mag-aral tayo, hindi lang para sa mga grado, kundi para sa pagbabago. Pangalawa, ang pagmamahal sa bayan. Hindi kailangan ng grand gestures, kahit maliit na paraan ng pagtulong sa kapwa, malaking ambag na rin ito. Pangatlo, ang kabataan bilang pag-asa ng bayan. Totoo pa rin ito. Sa panahon ngayon, tayo ang mga may kakayahang baguhin ang lipunan gamit ang boses at mga aksyon natin. Kung si Rizal ay nabubuhay ngayon, malamang isa siyang advocate sa edukasyon, equality at nagbibigay ng social justice. Siya rin siguro ay active sa social media, nagpo-post ng mga inspiring message at paninindigan para sa ating bayan. So, hindi na ating kailangan maging kasing talino ni Rizal o kasing tapang ni Rizal para makagawa ng impact sa bawat isa. Ang mahalaga, agawin natin ang lahat ng ating makakaya upang sa ikakabuti na nakarami. Tulad ng sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya gawin natin ang lahat upang maging karapat-dapat sa pangarap na iyon. Maraming salamat kay Rizal dahil binigyan niya tayo ng makabuluhan na pagkakataon sa ating makabagong henerasyon. So yun lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako, muli si Jerome Inocencio, mabuhay sa Rizal at mabuhay ang Pilipinas.